Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, May 11, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Vice President Sara Duterte inimpeach ng Kamara sa ikalawang pagkakataon. Articles of impeachment ipadadala na sa Senado. Senator Bato de la Rosa lumantad na sa Senado matapos ang ilang buwang hindi pagpapakita. Tensyon umigting dahil sa mga nakaabang na NBI agent. Kudeta sa Senado, Alan Peter Cayetano pinatalsik si Tito Soto bilang Senate President. Umano'y expose video kontra ex-House Speaker Romualdez. Inilabas na ng isang online platform. Pero komentarista nito, no-show sa subpoena ng NBI. Sa palakasan, Pinay tennis sensation Alex Ayala, nagtapos na ang laban sa Italian Open. At sa showbiz, bagong international pageant title holders ng Miss Universe Philippines, kinoronahan na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa ikalawang pagkakataon, inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Mahigit doble sa kinakailangang bilang na 106 ang bumotong kongresista pabor sa pag-impeach sa ikalawang Pangulo. Ngayong araw, May 11, 2026, nakamit ni Vice President Sara Duterte ang kasaysayan bilang kauna-unahang opisyal ng Pilipinas na 2 beses inimpeach ng Kongreso. 255 na kongresista ang bumoto para i-impeach ang Vice-Presidente dahil sa umano'y alegasyon ng korupsyon at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Mas malaking bilang ito kaysa sa pumabor sa unang impeachment noong 2025 at mahigit doble sa kailangang boto na 106. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you immediately left? No comment. Bago ang botohan, nag-walk out ang 3 Duterte congressmen. Tumanggi rin silang magkomento ukol sa issue. No comment. Pero kahit wala sa plenaryo, ipinagtanggol ng Duterte allies sa Kamara si VP Sara, kabilang sina Congressman Paulo Marcoleta at Congressman Bong Suntay. Vice President Sara Duterte received 32,208,417 votes. Those votes do not place anyone above accountability, but they demand restraint, seriousness, and fairness before Congress attempts to remove an elected national official. Panawagan naman ni Representative Leandro Legarda Leviste na kabilang sa bumoto ng no sa impeachment. Na wag sanang parusahan ang 63 miyembro ng Kongreso na hindi bumoto para sa impeachment. Iginiit ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro na sinunod nila ang tamang proseso. After presentation of every resource person, he was being called, she was being called by the committee secretary to make sure that due process will be provided to the respondent Vice President. Muli ring iginiit ng mga pumabor na kongresista na hindi ito usapin ng politika. Hindi po ito mga mababaw na paratang lamang. Hindi po ito mga isolated or random incidents lamang. These are patterns of bad behavior. These are habits of abuse of power. Our vote today is not a declaration of guilt. It is a declaration
that when serious allegations are raised against one of the highest officials of the land, Congress cannot look away. Sa protesta sa labas ng House of Representatives upang ipanawagan ang accountability, sinabi ng ilang progresibong mambabatas na naniniwala silang sa pagkakataong ito ay mapapanagot na si VP Sara. Wala nang aatrasan, wala nang lulusutan si Vice President Sara Duterte. Kailangan niya nang magpaliwanag. Sa Senado na siya magpaliwanag. Matapos ang botohan, itatransmit na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang inatasan ng saligang batas para dinggin ang kaso at maghatol kung dapat nga bang patalsikin si Duterte bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa pahayag naman ng defense team ni VP Sara Duterte ngayong gabi ng Lunes, sinabi ng ikalawang Pangulo na nakahanda silang humarap sa impeachment trial court sa Senado. Sa kabila ito ng nakabimbing kaso na inihain ni Duterte sa Korte Suprema na kumikwestiyon muli sa konstitusyonalidad ng ikalawang impeachment. Matatanda ang kinatigan ng Supreme Court si Duterte sa kanyang unang impeachment case na ayon sa SC ay labag sa one-year ban rule na mahigit sa isang reklamo sa isang tao sa loob ng isang taon. Gayunpaman, iginiit ni VP Sara na ang burden of proof o ang bigat ng pagpapatunay sa mga alegasyon ay nasa mga nag-aakusa sa prosekusyon. Niyanig din ng biglaang pagbabago ang Senado ngayong Lunes sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kinudeta ang liderato ng mataas na kapulungan. Napataob si Senate President Tito Soto at iniluklok bilang bagong pinuno ang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang balitang A to Z ni Stanley Gahete. Kasabay ng pag-impeach ng Kamara kay Vice Presidente Sara Duterte, biglang nayanig ang Senado ngayong Lunes. So may I manifest that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. Si Senator Amy Marcos ang nag-nominate kay Cayetano para maging bagong Senate President, habang si Senator Ping Lacson naman ang nag-nominate muli kay Senator Tito Soto. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Napatiklop ang pamumuno ni Senate President Vicente Soto III at pinalitan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na matagal ng kaalyado ng pamilya Duterte. 13 senador ang bumoto para kay Cayetano, kabilang sina Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva at mga dating kasamahan ni Soto sa Mayorya na sina Camille Villar, Mark Villar, Pia Cayetano at Loren Legarda. Bumoto rin para kay Cayetano ang bagong lantad na si Bato de la Rosa. 2 naman ang nag-abstain, sina Senador J.V. Ejercito at Miguel Zubiri. Bago ang botohan, humingi naman ng tawad si Cayetano kay Soto dahil sa biglaang mosyon. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. Ngayon, malaki ang papel ng bagong pamunuan ng Senado na tatayong impeachment court. Pero giit ng bagong Senate President, walang kinalaman sa impeachment trial ang pagpapalit ng liderato. My job is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Habang papalapit ang posibleng impeachment trial, hindi lang si VP Sara ang nasa hot seat ngayon. Pati Senado ay nasa ilalim na matinding pagsusuri ng publiko kung mananaig ba ang konstitusyon o ang politikal na alyansa. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Samantala, nagpakita na nga sa mataas na kapulungan ang kontrobersyal na si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang ilang buwang pagiging missing in action. Lumantad ang mambabatas sa mismong araw na nangyari ang kudeta ng Duterte allies sa Senado.
Pero nagkaroon ng tensyon dahil sa pagdating ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation na nakaabang kay De La Rosa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Naging tensyonado ang pagbubukas ng sesyon sa Senado ngayong Lunes matapos lumutang ang nanggagaliiting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasa 6 na buwang hindi sumipot sa Senado si de la Rosa dahil sa mga ugong na may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court dahil sa war on drugs. Ngayong Lunes, agaw atensyon ng mambabatas dahil sa duguan niyang mga kamao habang papasok ng plenaryo. Makikita sa live video ng senador na kinwe-question niya ang Senate Sergeant at Arms. Sir, Sergeant at Arms, tawag ka naman, pareho tayo premier, sir. Bakit niyo pinayagan niya ang mga tao niya nakapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms, magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa istasyon na ito. Magpapakamatay ko para sa iyo. Hindi pa malinaw kung saan galing ang mga sugat o kung ano ang nag-trigger sa kanyang galit dahil hindi ito sumagot sa mga tanong ng media at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Pero hirit ni De La Rosa, pinipigilan umano siya ng mga tauhan ng NBI na makapasok ng Senado. Hindi ako makapasok dito para hindi makabuto. Yan ang purpose nila. Ay, mas senador doon sa public. Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Diba? Kaya mapasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Ngayong Lunes rin, naihain ang sabina laban kay De La Rosa sa kanyang tanggapan sa Senado at sa kanyang bahay sa Davao. Na kung sakasakali po na kung sino man ang inibitahan, maging ikaw man ni senador o hindi po, kapag hindi ka umaten sa nasabing sabina, ito po ay indirect contempt of court. Itinanggi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na may kinalaman sa umano'y ICC warrant ng sabina na inilabas laban sa senador. First step natin to eh. Yung ini-investigate kasi ang EJK, walang maglabas ng mga data tungkol sa mga nangyari. For example, ang Bulacan, in-erase lahat ng records. Yan. Walang kinalaman sa ICC. Paliwanag pa ng PNP na ang sabina na inilabas ng CIDG ay may kaugnayan sa lumutang na complainant sa umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng panunungkulan ng senador noong siya ay pinuno ng PNP at nauna rito bilang hepe ng Davao City PNP. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niyan, binigyan ng protective custody ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangka umanong pagsisilbi ng arrest warrant sa mambabatas. Sa inilabas na CCTV footage ng Senado, kita ang sinasabing tangkang pagpigil umano ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kay De La Rosa para hindi makapasok sa plenaryo. Pasado 3:00 ng hapon nang mahagip sa kamera si De La Rosa na mabilis ang lakad sa isang pasilyo hanggang sa tumakbo na ito palayo mula sa isang grupo ng mga tao at nagkahabulan hanggang sa hagdanan bago ito makapasok sa plenary hall. Nais umanong isilbi ng NBI agents ang ICC arrest warrant kay De La Rosa bilang sinasabing kasabwat sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Dahil sa kumprontasyon, ipinasight in contempt ng mataas na kapulungan sa ilalim ng bago nitong liderato ang NBI agents na naghabol sa mambabatas. Pinalitan na rin ang Sergeant at Arms ng kapulungan habang pagbabawalan rin si dating Senator Antonio Trillanes na siyang nagsiwalat ukol sa ICC warrant na magpunta sa Senate complex kung lalahok siya sa pag-aresto kay De La Rosa. Maybe, Mr. President, it is the right time for us, while we are having a session, to cite in contempt these individuals trying to prevent Senator Bato de la Rosa from reporting for work. Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has he is part of the harassment, unless Mr. he President. is part of the harassment. So Kasama niya. You gave me that Siya answer. ang nagkuha sa Yes. NBI na harangin ako dito.
Iginigiit naman ngayong Lunes ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala silang namomonitor na destabilization effort sa loob ng hanay ng kasundaluhan kaugnay ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Ayon kay Defense Chief Teodoro, tanging ang mga nasa aktibong serbisyo lang ang tinututukan ng Department of National Defense. Sinabi rin ng kalihim na bagamat may ilang retired military personnel na naghahayag ng opinyon, walaan niya itong jurisdiksyon sa kanila, lalo't mga sibilyang mamamayan na ang mga ito. Matatandaang noong Abril inihayag ni Senator Ping Lacson na may umano'y mga pagkilos para hikayatin ang suporta ng mga miyembro ng Uniformed Services para sa posibleng military-backed revolution. Nauna namang sinabi ng Malacanang na nasa mga law enforcement agencies na ang pag-iimbestiga sa naturang paratang. Sa ibang balita, sinibak na sa pwesto ang isang pulis na nakatalaga sa Malolos City Police Station matapos mag-viral ang video na makikitang sinasaktan nito ang kanyang live-in partner. Ayon sa Bulacan Police, isang police corporal na nagsisilbing patrol driver at station vlogger ang suspect. Batay sa investigasyon, nagsimula umano ang alitan matapos patayin ng pulis ang kanyang location tracker na ikinagalit naman ng biktima. Sa video na inupload ng biktima sa social media, makikitang nagtatalo ang dalawa sa loob ng tahanan March 12 hanggang sa sampalin ng babae ang pulis. Gumanti naman ang pulis at sinuntok ang babae na napahiga sa sahig. Kinumpiska na ang baril at PNP ID ng pulis at ngayon nasa admin holding section ng Bulacan Police Provincial Office. Nahaharap din ang pulis sa mga kasong kriminal at administratibo na maaaring magresulta sa pagkakatanggal sa serbisyo. Good news naman po, tuluyan nang naapula ang sunog sa Navota Sanitary Landfill matapos ang ilang linggo ng walang tigil na operasyon ng mga bumbero, local government at iba-ibang ahensya ng pamahalaan kasama na ang pribadong sektor. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo ng balita kasabay ng pasasalamat sa mga ahensya na tumulong para apulahin ang apoy. Pinaabot din ang pasasalamat sa Government of Japan para sa ibinigay na technical support at assistance na nakatulong sa pagkontrol ng sitwasyon. Inatasan naman ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na magpatuloy ng 24/7 monitoring sa lugar, kabilang na ang air at water quality testing, thermal scanning para matiyak ang kumpletong kaligtasan ng publiko at ang unti-unting pagbabalik sa normal ng pamumuhay sa paligid ng Navotas. Muling pinatunayan ni Efren Bata Reyes kung bakit siya itinuturing na pinakadakila sa kasaysayan ng billiards matapos humakot ng papuri mula kay WNT World No. 1 Fedor Gorst. Ayon kay Gorst, tila ang billiards lang yata ang sport na wala nang nagtatalo kung sino ang GOAT o greatest of all time. Magugunitang si Reyes na kilala bilang The Magician ay isa sa pinakamatagumpay na manlalaro sa kasaysayan ng billiards sa buong mundo. Nakapag-uwi siya ng iba-ibang international titles, kabilang ang World Pool Championship, US Open titles at maraming kampyonato sa one pocket at 9-ball tournaments. Kaya naman proud kami sa iyo, Ka Efren. Susunod, political commentator CJ Hiro. Hindi raw nagtatago ayon sa kanyang abogado. At Alex Ayala, bigo sa round of 32 ng Italian Open matapos lumaban kontra World No. 2. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inilabas na ng isang online content platform ang 90-minute expose video nito ukol sa umano'y korupsyon sa ilalim ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero no-show ang komentarista ng naturang video na si CJ Hiro para sa kanyang subpoena sa NBI. Samantala, pinasaringan naman ng isang journalism professor ang naturang expose. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano.
Dumipensang legal counsel ng political commentator ng Peanut Gallery Media Network na si Camille Johnson CJ Hero na hindi ito nagtatago. Nakatakda sana ngayong Lunes, May 11 na humarap sa National Bureau of Investigation si Hero para sa sabpina na inihain laban sa kanya. Iniimbestigahan kasi kung may kaugnayan siya sa umano'y 350 million peso extortion attempt ni PGMN founder Franco Mabanta at 4 na iba pa labang kay dating House Speaker Martin Romualdez. She's out of town. Wala siyang dapat itatago. Kaya nga ako niya pinapunta dito para i-represent siya. In good faith siya na pumunta dito sa NBI. Ayon kay Kakapit, ngayon pa lang nila nakuha ang kopya ng unang sabpina at inaasahan nila na sa susunod na linggo muling magpapadala ng sabpina ang NBI. Samantala, inupload na ng PGMN nitong linggo ang sinasabing 90-minute expose video laban kay Romualdez. It is time to pick apart and take down the dirty house he built on insatiable greed for money and power. Pinagdiinan niya ang umano'y korupsyon sa pamumuno ng dating House Speaker. During the leadership of Martin Romualdez, nangyari ang pinakamalaking pagtaas ng budget ng House of Representatives. Inakusahan din sa video ang asawa ni Romualdez na si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. What Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker. Together, they ran that committee like a sindikato. Very buwakaw. Tinawag naman ng journalist at professor na si Danilo Araw na aksaya sa oras ang lagpas 1 oras na expose video. Aniya, kulang ito sa ebidensya at ulit-ulit lang ang mga ginamit na material. It's not journalism, definitely. You can say that it's a propaganda piece, but the more precise term would be takedown piece. This is not the evidence-based investigative report that we're looking for. Binigyan din naman ng NBI na magkaiba umano ang video na inupload kagabi sa video teaser na ipinadala umano kay Romualdez na pang-blackmail. Mas mahihirapan sila dito kasi lalabas dito, plinano nila eh. Ibig sabihin, may nakaredy silang pampalabas na buo. Bakit may ginawa kang teaser na yun yung pinadala mo? Giit ng NBI, kailangang magpaliwanag ni Hero lalo't siya ang muka sa expose video at itinuturing siyang person of interest. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa ibang balita, muling nanawagan ng ilang grupo sa Kongreso na ipasa ang panukalang batas para sa divorce sa Pilipinas. Giit nila kailangan na itong may sa batas para matuldukan ang mga abusado, loveless at sirang relasyon. Ayon sa Divorce of the Philippines Now, malaki na ang iniusad ng panukala sa nakalipas na 12 taon at umabot pa ito sa final reading sa Kamara noong 19th Congress. Pero pagdating sa Senado, hindi na ito naitalaga para sa plenary discussion. Kasama naman sa mga tumututol ang Jesus is Lord Church Worldwide sa pagpasa ng naturang panukalang divorce bill. Sa pagdinig ng House Committee on Population and Family Relations, sinabi nila na batay sa kanilang mga nakalap na pag-aaral, may negatibong epekto umano ang diborsyo sa kababaihan, kabilang na ang financial at emotional problem, gaya ng anxiety, depression at social isolation. Ayon pa sa JIL, naapektuhan din umano ang mga anak ng naghihiwalay na magulang, kabilang ang mababang academic achievement, mahinang kumpiyansa sa sarili at social relationships, kakulangan ng oras kasama ang mga magulang at paghina ng economic at emotional security. Samantala, bubuo naman ang komite ng isang technical working group para plansyahin ang mga pagkakaiba sa mga panukalang divorce bill. An enabling law on divorce will be patently unconstitutional. To enact the divorce law will not promise troubled spouses with what they are longing for. Happiness, quote-unquote, or liberation, quote-unquote, but it will definitely produce generation of broken children and as well as disadvantaged women.
Nilagdaan ng Pilipinas at Paraguay ang isang kasunduan na magtatanggal ng visa requirements para sa mga may hawak ng ordinaryong pasaporte bilang hakbang para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Pinirmahan ni Foreign Secretary Teresa Lazaro at Paraguayan Foreign Minister Ruben Ramirez Lezcano ang Visa Waiver Agreement kasabay ng pagbisita ni Paraguayan President Santiago Peña Palacios sa Malacanang. Ayon sa palasyo, formal na pinagtitibay ng kasunduan ng mutual visa-free privileges para paunlarin ang travel, trade at people-to-people exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. Kasabay nito, lumagda rin ang magkabilang panig sa isang Memorandum of Understanding para sa diplomatic cooperation at training, para palakasin ang kolaborasyon sa skills development, information exchange at institutional partnerships. Wala pa namang detalye sa mga posibleng exemptions sa visa-free policy. This convergence opens a valuable opportunity to bring both regions blocs closer together and to advance towards a more structured dialogue between South America and Southeast Asia. We aspire to strengthen our ties with ASEAN, including through a gradual approach toward the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, for which we have already submitted our note of intention to accede, and we hope it will be considered at the next ASEAN meeting. Ipinagtibay ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang request ng abogadong si Nicholas Kaufman na umalis na bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa 5 pahinang desisyon ng Korte, walang makikitang prejudice o abala sa proseso kung papayagan ng pag-urong ng abogado dahil nasa angkop na yugto na ang pagdinig ng kaso. Sinabi sa Korte na humiling si Kaufman noong May 8 na bitiwan ang representasyon matapos umano iparating ng dating Pangulo ang kanyang desisyon na palitan na ang legal counsel at mag-hire ng mga bagong abogado. Nilinaw naman ng ICC na mananatiling redacted ang pangalan ng bagong abogado sa public records ng kaso. Nagpositibo sa hantavirus ang 2 pasahero mula sa cruise ship na MV Hondius. Ayon sa investigasyon, isang French at American national ang nagpositibo sa sakit sa kabila ng patuloy na malaking operasyon ng pagpapauwi ng mga pasahero sa iba-ibang bansa. Nagpaalala naman ng Spain health authorities na lahat ng posibleng hakbang ay agad na ipinatupad para maiwasan ang pagkalat ng virus. Kabilang na dyan ang health screening at temperature checks pagdating ng sasakyan. Sa kabila nito, walang bakuna o tiyak na gamutan para sa hantavirus na karaniwang na ipapasa mula sa mga daga. Gayunpaman, sinabi ng World Health Organization na mababa ang pangkalahatang panganib sa kalusugan ng publiko. Matapang na hinarap ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang world number 2 na si Elena Rybakina bago tuluyang magpaalam sa Italian Open matapos matalo sa round of 32 sa Foro Italico sa Roma, Italia. Sa score na 6-4, 6-3, nanaig ang lakas, precision at karanasan ni Rybakina, ang 2023 champion ng naturang torneo para makapasok sa round of 16 sa ika-4 na pagkakataon sa 5 paglahok niya sa Roma. Gayunpaman, ipinakita pa rin ni Ayala ang kanyang husay at agresibo sa laro, kabilang ang pagkuha ng 2-1 advance sa ikalawang set. Ang Italian Open, ang kauna-unahang pagkakataon na nakaabot si Ayala sa ikatlong round ng isang WTA clay court event. Sunod naman ang paghahandaan ni Ayala ang French Open na magsisimula na sa May 24. Still, thank you and laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, may nanalo na ilang beauty queens ng MUPH 2026. Formal ng kinoronahan sa ibang crowns ng Miss Philippines. Pilipinas ready to conquer the international stage. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. From Mall of
Asia Arena to the international stage. Formal nang kinoronahan ng ilang beauty queens ng Miss Universe of Philippines 2026 para sa iba pang crowns na sasabak sa international pageant competitions. Ito ay matapos maunang makoronahan bilang Miss Universe of Philippines 2026 si Bea Milan Windorski na lalaban sa Puerto Rico sa Nobyembre. Bongga ang gabi matapos ipakilala na nga ng The Miss Philippines ang pinakabagong hanay ng newly crowned queens. Nakuha ni Bella Ismael ng Taguig ang korona para sa Miss Cosmo 2026 kung saan sasabak siya sa labang ito sa Vietnam sa Disyembre. Ang dating Miss International 2023 third runner-up na si Nicole Borromeo ng Cebu Province nasungkit naman ang kauna-unahang titulong Miss Philippines Worldwide at ready nang lumaban sa unang quarter ng 2027. Hindi rin pahuhuli si April Smith ng Cebu City na siyang Miss Charm Philippines para sa laban din sa Vietnam this year. Habang sina Alison Hetland ng Pampanga at Jen Rose Xavier ng Sultan Kudarat ang itinalaga naman bilang Miss Supranational Philippines 2027 na lalaban sa Poland sa susunod na taon at Miss Eco International Philippines 2027 sa Egypt. Nasungkit naman ni Trexie Paris Rojas ng Iligan City ang Miss Eco Teen Philippines of the Year, Catherine Wardle ng Samar para sa Miss Teen Universe Philippines at ni Marian Arellano ng Tarlac ang Miss Tourism World of Philippines na ready to conquer sa China. Congrats sa ating mga bagong reyna! Sa hindi inaasahang pangyayari, tila natrap si Bantay sa isang malalim na hukay. Pero to the rescue naman ng mga residente, yun lang. Parang tila iba naman na yata ang gusto ng makulit na si Bantay. Panoorin. Ang hirap sagipin ng mga ganyan. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang politiko na si Margaret Chase Smith. Ang sabi niya, ang serbisyo publiko ay hindi lang dapat paggawa ng trabaho ng maayos at tapat na pagganap. Dapat ito ay buong dedikasyon sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa lamang. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.